Sila ang mga artista at personalidad na tumalikod sa kasikatan upang tahakin ang landas ng pananampalataya bilang madre, pari, pastor at miyembro ng ilang religious group. Ang bawat isa ay may natatanging kwento ng pagbabagong loob at paglilingkod sa Diyos. Chinchin Gutierrez. Si Chinchin Gutierrez ay isang kilalang actress at environmentalist na tumalikod sa showbiz upang maging madre. Siya ay kilala na ngayon bilang si Sister Lourdes na miyembro ng Carmelite Nuns. Cum laude siya sa Communication Arts mula Miriam College at dati ring tagapagtanggol ng kalikasan. Ang kanyang desisyong magmadre ay naimpluwensyahan ng masunog ang kanilang bahay na ikinasawi ng kanyang ina at nagtulak sa kanya sa buhay na tahimik at banal. Freddy Aguilar. Si Freddy Aguilar ay tanyag ng mga awit ng Kantang Anak. Siya ay nagbalik loob sa Islam noong taong 2013 at kinuha ang pangalang Abdul Farid. Ang kanyang desisyon ay bahagi ng personal na paglalakbay sa pananampalataya upang maikasal sa ilalim ng Muslim rites. Mula noon, naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang karanasan sa Islam, kabilang ang mga panayam niya sa Dubai Ramadan Forum. Eddie Mesa. Si Eddie Mesa ay kilala bilang Elvis Presley ng Pilipinas. Siya ay tanyag ng mga awit at aktor noong dekada 60. Matapos ang kanyang karera sa showbiz, lumipat siya sa Estados Unidos at naging isang pastor. Ngayon siya ay aktibong nangangaral at umaawit para sa Diyos. Kasama ang kanyang asawang si Rosemary Hill. Siya ang ama ng artistang sina Michael De Mesa, Mark Hill at Sherry Hill. Roldan Aquino. Si Roldan Aquino ay isang kilalang kontrabida sa pelikula at telebisyon. Sa kabila ng kanyang imahe sa harap ng kamera, siya ay naging isang born-again Christian at naordinahan bilang pastor ng Jesus Life The Way to the Father's Kingdom Church sa Antipolo City. Naglingkod siya sa simbahan hanggang sa kanyang pagpanaw noong taong 2014. JC Bonin. Isa sa pinakasikat na heartthrob noong dekada 80 ay si JC Bonin. Siya ay sumikat sa pelikulang Bagets. Iniwan niya ang showbiz noong 1987 upang mag-aral sa Bible School. Noong 1998, lumipat siya sa United Kingdom at naging isang pastor. Ngayon, siya ay isang hospice chaplain at spiritual counselor sa United States. John Regala. Si John Regala ay kilala sa kanyang papel bilang kontrabida. Matapos ang kanyang pakikibaka sa droga, siya ay naging born-again Christian at naging ministro. Kalaunan, siya ay sumapi sa Iglesia ni Cristo. Lumipat siya sa Members Church of God International at nagbalik sa Iglesia ni Cristo noong 2015. Naging aktibo rin siya sa environmental advocacy bilang presidente ng Project Green Evolution Incorporated. Snooki Serna. Si Snooki Serna ay isang tanyag na aktres na sumikat noong dekada 80. Taong 2011, siya ay naging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mula noon, naging aktibo siya sa aktibidad ng simbahan at lumabas sa mga programa ng INC-TV. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang kapayapaan at katotohanan sa kanyang bagong pananampalataya. L.A. Lopez. Si L.A. Lopez ay isang child star na sumikat sa kantang Ikasibata. Matapos ang kanyang karera sa showbiz, siya ay naging isang born-again Christian at naordinahan bilang pastor. Ngayon, aktibo siya sa ministro at nangangaral ng salita ng Diyos. Rica Peralejo. Si Rica Peralejo ay sumikat sa mga palabas tulad ng Ang TV at Gimmick. Matapos ang kanyang kasal kay Pastor Joseph Bonifacio, siya ay naging isang born-again Christian. Ngayon, siya ay isang full-time mom at aktibo sa vlogging kung saan ibinabahagi niya ang kanyang pananampalataya at buhay pamilya. Alicia Alonso. Si Alicia Alonso ay isang veteranang aktres na nagretiro mula sa showbiz upang mamuhay sa isang monasteryo sa Pampanga. Bilang isang lay associate sa Cariana Monastic Lay Community, isinabuhay niya ang tahimik at espiritual na buhay na malayo sa kasikatan. Ayon sa kanya, ang buhay sa monasteryo ay masaya at tahimik. Ogie Alcacid. Si Ogie Alcacid ay isang kilalang mga awit at kompositor. Siya ay isang evangelical Christian at regular na dumadalo sa Victory Christian Fellowship. Bukod sa kanyang karera sa musika, aktibo rin siya sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa kanyang mga kaibigan sa showbiz. Fred Galang. Si Fred Galang ay isang aktor na kilala sa kanyang papel sa pelikula at telebisyon. Matapos ang kanyang karera sa showbiz, siya ay naging isang pastor. Ngayon, siya ay aktibong nangangaral at naglilingkod sa kanyang kongregasyon.
Robin Padilla. Si Robin Padilla ay kilala bilang bad boy ng Philippine cinema. Siya isang aktor at kasalukuyang senador. Habang nakakulong noong dekada 90 dahil sa iligal na pagdadala ng baril, nakilala niya ang mga Muslim elders at siya ay nagbalik loob sa Islam. Pinili niya ang pangalang Abdul Aziz. Mula noon, naging aktibo siya sa mga advokasya para sa mga Muslim. Kabilang na ang pagtatayo ng Muslim Cemetery sa Bulacan at pagtulong sa rehabilitasyon ng Marawi. Sa kabila ng karangyaan at kasikatan sa mundo ng showbiz, ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Panginoon ay isang kayamanang hindi kayang tapatan ng anuman. Ang buhay ng isang artista ay puno ng liwanag ng kamera, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa Diyos. Sa Diyos, natatagpuan ang kapayapaang hindi gayang ibigay ng tagumpay at palakpakan. Ang pagkilala sa Diyos at pananatili sa kanyang kalooban ay nagbibigay saysay sa talento, direksyon sa karera at tibay sa gitna ng pagsubok. Tunay ngang mas mahalaga ang malapit na ugnayan sa Diyos kaysa pansamantalang puri ng mundo. Maiba tayo mga katrivia. Isang tanong lang po, anong pipiliin mo? Kasikatan at kayamanan sa lupa o ang magandang relasyon sa iyong Panginoon? Comment down below. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.